Magsisimula ang Bangsamoro Transition Commission sa Pasig City na pagpupulungan ng miyembro mula sa gobyerno at Moro Islamic Liberation Front. Kaya naman makakapanayam natin live dito sa PTV News Center si Commissioner Salim Kali Dimuna ng National Commission on Muslim Filipinos upang talakayin ang napapaloob sa mandato ng Transition Commission na ito. Good morning po, sir. Sir, before anything, pwede po ba nating ipaliwanag sa publiko kung ano ang Bangsamoro Basic Law? Ito yung napag-usapan at napagkasunduan sa Bangsamoro Framework Agreement. Alaman natin yan na bago lang yan napirmahan sa katagal-tagal din na paghihirap ng ating mga peace panel. At finally, nagkaroon ng Bangsamoro Framework Agreement. Isa ito sa pag-uusapan dahil ito yung magiging governing law ng Bangsamoro Territory. Sir, if that will be the case, ano po ang magandang maidudulot ng Bangsamoro Law kaugnay sa peace process? Definitely, this will put an end to the ongoing unpeace or injustice in the territory dahil hindi naman po na ipagkaila sa lahat na bakit nagkaroon ng tuloy-tuloy na hindi pagkakaintindihan o pagkakasundo sa Mindanao or sa Bangsamoro Territory dahil walang masyadong angkop at malinaw na batas patungkol sa paano i-govern ang territory. Sir, ano po ang mga parameters ng basic law na ito? Ano po yung saklaw ng gagawing batas? Hindi naman po ito magkakaroon ng kung baga mailalayo natin sa konstitusyon natin sa Pilipinas dahil unang-una napag-usapan na yan na within the bounds or within the constitutionality ng Philippine law. But definitely magkakaroon siya dyan ng mga panibagong rekomendasyon na talagang aangkop at tutugon sa mga pangangailangan ng ating mga constituents sa territory. Sir, yung grupo po ni Sultan Kiram, sinasabi nilang naitsapwera sila dito sa Bangsamoro Framework na ito. Ano po yung ginagawang hakbang ng inyong grupo para ma-assist ang grupo ni Sultan Kiram? Yung usapin naman patungkol dyan, medyo malalim yan. Kaya hindi natin, kung napansin nyo, mga 1 week ago, lumabas po sa headline natin na pinag-aaralan na yan ng Malacanang at ang National Commission on Muslim Filipinos naman po ay hindi yan binabaliwala kung hindi may malalim tayong pagsasaliksik at tinitignan natin yung mga anggulo na pwede nating tignan para magkaroon tayo ng recommendation paano mabigyang pansin at malutas itong hindi pagkakaintindihan na to dahil alam natin kung magkaroon ito ng mapayapang pag-uusap o bago magkaroon ng mapayapang pag-uusap, aralin muna kung ano yung pinanggalingan ng sitwasyon na ito. Sir, going back dun sa Bangsamoro Law, marami pong Muslim communities na matatagpuan dito sa Pilipinas. Yung saklaw po ba ng batas na ito will be territorial territorial in nature o applicable sa lahat ng Muslim communities? Siyempre, pag gumagawa tayo ng batas within the territory talaga yan. But hindi naman natin may pagkakailan na marami rin mga kapatid nating Muslim na lumabas na sa Bangsamoro Territory or sa Mindanao dahil nga sa hanap buhay or na-displace sila dahil sa tuloy-tuloy na giyera, magkakaroon ng kasagutan, inshallah, yung nailabas na ng mga Bangsamoro sa Bangsamoro Territory. Pero yung batas talaga ay gagawin yan doon sa Bangsamoro Territory. Doon siya applicable, but of course, sa ngayon pa lang, nananawagan tayo sa mga magagawa ng basic law na tignan yung outside sa Bangsamoro Territory dahil meron din silang mga Bangsamoro minority rights. Sir, maiba lang tayo ng konti. Either last question na rin. No? Ano po yung reaction nyo sa balak na magpa-clean up at health and sanitation drive sa mga Muslim communities? Approve po ito ng National Commission on Muslim Filipinos sa nagkaroon ng NBank session. Tapos isang panukala ito na tignan para matugunan natin yung panawagan sa waste segregation, yung sa Climate Change Commission na panawagan din. At bago pa man ang panawagan na yan, nagkaroon na yan doon ng kautusan sa Quran. Maraming hadis dyan ng sumusuport sa tahara. Ito yung magiging tatawagin ito ng National Commission on Filipinos na project na nationwide clean-up drive
focusing on Muslim communities kasi sabi nga, di naman daw gaanong malinis yung Muslim communities, but ipinag-utos talaga na maging malinis basically ang Islam ay may katuruan para sa kalinisan. Tatawagin itong Tahara Project, inshallah, na magfo-focus siya sa Muslim communities and respond to the problems encountered by our Muslim brothers. And not only our Muslim brothers, the whole country as a whole. Lastly, sir, ano po ang inyong mensahe sa ating mga Muslim communities regarding dito sa Bangsamoro Law? Magdua tayo, lalong-lalo na sa sitwasyon ngayon na alam natin kung hindi pa ito katuparan, medyo babalik na naman tayo sa bangungot at inshallah wag na natin sana ipadama sa next generation natin dahil medyo madami na rin talaga ang nasakripisyo natin. Instead na i-maximize yung human resources in the Bangsamoro territory, yung mineral resources in the Bangsamoro territory. Marami pong pwedeng maitulong yung Bangsamoro territory pagbigyan ng pagkakataon dahil po hindi nyo naman po, alam naman po ng lahat na ang Bangsamoro or yung Mindanao area ay very potential po at inshallah makakatulong pag tuloy-tuloy natin isinuportahan ito sa mga kapatid nating Muslim, non-Muslims, manalangin tayo, magtiwala tayo sa ating mahal na presidente, sa mga commissioners na gagawa ng basic law, at sa lahat ng nag-aayos dito, yung Office of the Presidential Advisor on the Peace Process headed by Secretary Dilis. Alam nating napakasincere po nila para maisakatuparan ang matagal na mithiin ng kababayan natin at hindi lang ang taga Mindanao, hindi lang ang taga Bangsamoro, tayo man din dito sa Luzon, sa Visayas dahil pag na-maximize natin yung utilization ng resources dyan, makakatulong somehow sa pagkakautang ng Pilipinas. Inshallah. Very well said, Commissioner. Maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Thank you, Vivian. Audrey po and Pia. Audrey and Pia. Okay po, Salamat. sir. Magandang umaga po. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yes, yan po si Commissioner Salim Khalid Dimuna ng National Commission on Muslim Filipinos.